Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. Ang naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento, Edad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo siya sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahilig ang mga tao na magreklamo kay Moises sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Nahirapan na si Moises sa kanila at nakreklamo din siya sa Diyos. Napakarami na ng mga tao at ang bigat ng pamamahalaan silang lahat na nag-iisa siya. Higit silang 600,000 na ng mga lalaking mandirigma. Hindi pa kasama ang mga bata at mga babae. Pinakinggan ng Diyos ang hinaing ni Moises. Sinabihan siya na maghanap ng 70 maasahang mga leaders ng bayan. Pumili nga si Moises at dinala sa harap ng tolda ng Panginoon. Bumaba ang ulap at ibinahagi ng Diyos sa kanila ang pamumuno ni Moises. Nakapagpapahayag na rin sila sa ngalan ng Diyos. Sa ganito, may katuwang na si Moises sa pamumuno sa bayan. May 2 lalaki na kasama ng 70 pinili ni Moises, pero wala sila doon sa harap ng tolda ng Panginoon. Naiwan sila sa kampamento. Sila ay si Eldad at si Medad. Kahit na hindi mo baba ang ulap sa kanila, nakapagpahayag din sila sa ngalan ng Panginoon. Nung narinig ito ni Josue, ang kanang kamay ni Moises, gusto niyang patigilin sila. Hindi sila kasama sa grupo na binabaan ng ulap. Pinagalitan ni Moises si Josue. Bakit patigilin sila? Sabi ni Moises. Nangangamba ka ba na ako'y mawawala ng karangalan kasi dumadami na ang mga nagpapahayag? Kung pwede lang nga, ang lahat ng Israel ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos at maging propeta. May nangyari din ganito sa panahon ni Jesus. Isinumbong ni Juan kay Jesus na nakatagpo daw sila ng isang tao nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan at hindi naman sila kasama ng kanilang grupo. Pinagbawalan niya sila. Pinagalitan din sila ni Jesus. Huwag dapat siyang pagbawalan. Ang hindi laban sa kanila ay panig sa kanila
kahit na hindi nila kasama sa kanilang samahan. Tulad ni Josue at ni Juan, mayroon din tayong tendency na hindi tanggapin ang hindi kasama sa ating grupo, kahit na ang ginagawa nila ay ginagawa din natin. Dapat tayo lang at hindi yung iba na hindi naman natin kasama. Ang Espiritu Santo ba ay sa atin lang kumikilos? Dinilimitahan ba natin ang kapangyarihan ng Diyos? Tayo lang ba ang maaring gamitin ng Diyos upang makilala siya at upang gumawa ng kabutihan? Kaya nga hinikaya tayo sa ecumenism at sa interreligious dialogue. Sa ecumenism, nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan tayo sa ibang Kristiyano na hindi Katoliko. Kung kumikilos ito ng Espiritu Santo sa kanila, pinakikinggan ng Diyos ang kanilang dasal. May magaganda din sila ng mga aral at kaugalian na galing sa salita ng Diyos. Pareho naman ang Biblia na ginagamit natin. Ganun din ang ibang nabibilang sa ibang relihiyon kahit na hindi sila Kristiyano. Ang lahat ng kabutihan ay nanggagaling sa Diyos. May mga kabutihan din silang nagagawa. Ito ay galing din sa Diyos. Huwag sana tayong maging makitid sa ating pananaw. Pero huwag din natin sabihin na pare-pareho na lang pala ang lahat. Sinasabi lang na hanapin din natin ang kabutihan na nasa iba. At ito ang pahalagahan, hindi yung pagkakaiba lang natin. Magtakatataka na lang tayo na mayroon pala tayong maraming mga aral at gawain na magkapareho. Kasi mahaba ang kamay ng Diyos. Naaabot niya ang lahat. Dakila ang puso ng Diyos. Minamahal niya ang lahat. O Diyos ng lahat ng tao, bigyan po ninyo kami ng kalawakan ng kaisipan na matanggap at mapahalagahan kahit na ang hindi namin kasama sa aming grupo. Makita din sana namin ang kabutihan na nasa kanila at ang iyong pagkilos sa kanila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.